Kay Lord, stop the award muli kami may buong usapin. Kay Lord na magpala sa pangaral ng salita. Kay Lord na magpala sa lahat na makikinig ng pangaral ng salita. Lord, muli salamat na hindi na kami tinawag sa lugar nito upang sa iyo sumamba, upang makinig ng salita, kundi maging Lord upang kaming mga aming kabigatan ay nalagag ang aming mga pasanin sa iyo at makaranas ng kapahingahan mula sa iyo. Lord, may divine rest in your presence, may divine peace in your presence, may divine joy, may divine strength. For your name, may honor be praised, Lord. So we pray, O God, in Jesus' name, in ating magsabi. Amen. Dito natin mga kasama si Pastor Abe, sapagkat masama ko yung kanyang pakiramdam. Yan yung pong I tried na gumawa kanina ng mensahe na tangkol sa tema natin the big one. Kaya lang hindi ko po talaga matapos-tapos. And so nag-ship ako sa another text na pinamagatan ko pong pinagpala si Esteban o Stephen sa English. Tumayan po natin ang Aklat ng mga Gawa, Kabanatang 6. Gawa, Kabanatang 6. Nagbabasahin natin ay simula po bilang 8 hanggang 15. Gawa, Kabanatang 6, 8 hanggang 15. Pinagpala ng Diyos si Esteban at pinagkalooban ng kapangyarihan. Kaya nakagawa siya ng maraming kababalagan at himala sa harapan ng madla. Minsan, nakipagtalo sa kanya ang ilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyong taga Sardin, Alejandria, Cilicia at Asia. Ngunit hindi nila kayang salumatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kaya piliin nilang sinusulan nilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig namin nilalait niya si Moises at ang Diyos. Sa gayon, naudyukan nilang magalit kay Esteban ang mga tao, ang mga pinuno ng bayan at ang mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. Nagalaw sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang tao ito ay walang tigil na magsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo raw ay gigibain itong si Jesus na taga Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang pinamana sa atin ni Moises. Esteban ay pinagmasdan mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan at nakita nila na kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Tunayin tayo sa pagkabasa ng kanyang salita. Naging pagtignan ng matabi, mukha ko siyang anghel. Pastor, di kayo mukha ng bumutol. Okay, panglahin pong tauhan din po dito ay si Esteban o si Stephen. Actually, hanggang chapter 7 at first 3 verses ng chapter 8 ay nabanggit po si Esteban. Si Esteban ay isa sa 7 na pinili ng mga mananampalataya para pangunahan ang gawain dahil pagpapahagi ng mga pangailangan ng mga bago. Mababasa natin sa Acts chapter 6, Gawa Kabanatang 6, verse 3. Kaya mga kapatid, pumili kayo sa mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking ginagala, puspos ng Espiritu at matatalino upang ilagay namin sila sa tungkulin ito.
Then sa verse 5 ng Acts chapter 6, ang unang paralang binanggit ay si Esteban. Verse 5, nalugod ang buong kapulungan sa panungkalan ito, kaya pinili nila si Esteban, isang lalaking lubos ang pananampalataya sa Diyos at puspos ng Espiritu Santo. Now, tingnan po natin, no, ang dinulot po ng pagpapala ng Diyos sa Kanya. Puspusan ng Kanyang Espiritu, bigyan ng karunungan. Ano po ang dinulot nito? Ano po ang nagawa po niya? Gamit po ang pagpapala ng buhat sa Diyos. Again, sa text, sa verse 8, nakagawa po siya ng maraming kababalaghan at himala sa harap ng banda. Imagine that, no? Hindi po siya apostol, and yet, no, nakagawa po siya ng maraming kababalaghan at himala na nasaksihan ng banda ng marami. Ako po, hindi po lahat, no, ng dakila ng tao, no, sa banal na kasulatan, meaning ng dakila pananampalataya, kilala ang katakilaan ng kanilang pananampalataya na sila ay nakagawa ng himala. Hindi po lahat. One example, si Mary, of course, no, the mother of Jesus. Yes, himala yung kanyang pagdadalang tao at sinabihan nga siya, no, ni Elizabeth, no, na napupuspos ng Holy Spirit, babae pinagpala sa lahat ng babae. But, no, hindi po siya nakagawa ng himala, isa. Another is John the Baptist. Yes, miracle baby rin siya, katulad ng Panginoong Jesus. Ang nanay at tatay niya, pareho ng advanced age, bago pa si Elizabeth. And yet, no, si John the Baptist po ay tinawag po mismo ng Panginoon na dakila. Sa Matthew chapter 11, verse 11. Matthew 11, verse 11. Tandaan ninyo, higit na dakila si Juan na taga-bautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Si John the Baptist, hindi man siya nakagawa ng himala, pero kinilala po ang kanyang po pananampalataya. At yes, ang sumulat po ng gawa at ng Gospel of Luke, si Lucas, hindi rin natin makikita, bagamat siya po'y kasama aktibo, no, sa paghayo, kasama ni Pablo sa mga misyon, hindi rin natin mababasa na si Lucas po ay nakagawa po ng himala. But yes, marahil siya nakagawa, ano, nakapagpagaling ng may karamdaman dahil siya po ay isang doktor, siya po siyang physician. Colossians chapter 4, verse 14, namumumusta rin sa inyo si Demas, sa kaminamahal natin manggagamot na si Lucas. Sa panahon natin, kapag pinanggit yung manggagamot, di ba nainisip natin naman, Kepweng, no, Spirista. No. So, si Esteban po, again, no, makita po natin ang pagpapalang dinulot po sa kanya, siya po yung nakagawa ng maraming pagpapalagan, maraming himala. Ano pa po? Sa verse 9 and 10 ng ating text, minsan nakipagtalo sa kanya nilang kasapi sa sinagoga ng mga pinalaya na binubuo ng mga Hudyo at Kasirin, Alejandria, Galacia at Asia, ngunit hindi nila kayang salungatin ang karunungang kaloob ng Espiritu kay Esteban. Kita po natin, no, si Esteban na pinagpala ay binigyan po siya ng karunungan. Karunungan. At hindi po basta-basta po, no, ang mga nakipagtalo sa kanya, nakipagtalastasan. Dahil ito po yung mga miyembro po ng sinagoga, so ito po yung mga expert, no, sa law, ito po yung mga aral sa banal na kasulatan. And imagine po si Esteban, most probably, wala pa po siya 2-3 buwan na mananampalataya. Tingnan po ninyo, no, yung church, no, mula ng Pentecost, no, hindi pa po ito lumilipas ng 2-3 buwan. So very, very young Christian itong si Esteban. And yet, no, ang kanyang pong mga pinagpapaliwanagan sa salita ng Panginoon at hindi nga siya matalo-talo sa pagpapaliwanag ay mga expert of the law. Again, imagine, 2 buwan o mahigit pa lamang po siya Kristiyano. Yes, of course, no, si Esteban, dahil siya po isang Hudyo, no, pamilya po siya sa kasulatan. Pamilyar po siya, no, sa law. Pamilyar po siya, no, sa mga sulat ng Moses, ng awit, ng mga propeta. Yes, he was, because he was a Jew. But yes, no, imagine yung
karunungan, tapang na meron po siya, nakaharap ang mga tao dito, particularly ang kapulungan ito, na the same kapulungan na naglilis kay Jesus, na nagpapako sa Panginoon. Basahin na lamang po ninyo yung chapter 7, kita ninyo kung paano po niya pinaliwanag mula sa banal na kasulatan. Bakit niya si Abraham, si Moses, si Joshua, nabanggit niya si Jose, and the rest of the Old Testament character at patungo sa pagpapaliwanag sa Panginoong Jesus. And here we can clearly see yung dedikasyon po, tunay na debosyon ni Esteban sa mga aral ng mga apostol. Hindi niya po ito, hindi siya natulog ng isang gabi, and then pagkagising niya, alam niya na lahat ng bagay ito. Hindi siya po ay talaga kasama sa mga taglaan, nag-devote na kanilang buhay araw-araw sa pakikinig ng pangangaral ng mga apostol. At of course, ang pangangaral ng salita ng Diyos, maliban sa ito ay gift, kaloob, hindi mo po lahat tinawag na mangangaral, hindi lahat tinawag na pastor. But yes, itong tao ito, makikita natin yung kanyang dedikasyon, kanyang debosyon, sipag, pag-ibig sa pangangaral, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. As you know, ako po ay pumupunta ng Sion 3 times a week. At ang average attendance po doon ay minsan ang pinakakaunti ay 20, ang pinakamarami, umabot po sila ng kulang-kulang 40. 3 times a week. Kung naman, yes, kung titignan natin po, medyo sa bilang natin, dahil libo, mga taon ng mga libo po, ang mga magagawa po doon. But yes, ang nakakatuwa, 3 times a week, nandun po sila, nakikinig ng salita ng Panginoon. In fact, kamakailan lang natapos po namin yung the whole Gospel of Mark, mula chapter 1 hanggang chapter 16 po, 7 months. Now kami po ay nasa Book of Acts na. At next week, kami ay nasa Acts chapter 8 na. So going back po kay Stephen o kay Esteban, isa po siya doon sa sinasabi ko ng chapter 2 verse 42. Chapter 2 verse 42 ng Acts, inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol, magsama-sama bilang mga kapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Yes, in a daily basis. Wonder why, kung bakit po ito si Esteban, ay talagang napakahusay mag-aral, magturo ng salita ng Diyos. Again, he is not an apostle, and yet, natin po yung kanyang pong karunungan, of course, bigay ng banal na Espiritu sa kanya, at yes, yung kanyang debosyon na matuto sa aral ng Panginoon as he devote himself sa mga aral ng mga apostol. It has been encouraged kay Stephen, ito ang pangunahing luwain ng mga mananampalataya, ang mag-devote ng kanyang sarili sa salita ng Diyos. Kaya siya, amen? Kaya habang po tayo, habang pinangangaral, habang nariyan ang salita ng Diyos, malayang pinapangaral, bigyan po natin ito ng pagpapangalalyan, bigyan po natin ito ng ilusyon. Maraming makapatanong tayo, bakit pastor kasi meron pang pagtatalo? Bakit pa meron pang pagtatalo? Well, may pagtatalo dahil may sumasalungat sa aral patungkol sa Panginoong Yesus. Dahil walang ibang tagapagligtas, walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit. Pero ayaw nilang sampalatayanan. Kasi sa ating pong panahon, marami pa rin kung naniniwala na si Jesus ang tanging Panginoong tagapagligtas. So kaya kung meron pong mga salungatan na nangyayari. Hanggang ngayon, may mga pagtatalo, we can hear people say, dapat wala na lang pagtatalo tayo. Wala na lang salungatan, wala na lang, respetuhan na lang sa mga paniniwala. Well, yes, hindi natin maiiwasan sapagkat meron lang po talagang isang tagapagligtas, ang Panginoong Jesucristo. Kung ngayon po natin ang 2 Corinthians chapter 11, sa panahon ng mga apostol, nararanasan na po nila ito. As the Lord Jesus says, na maraming mula propeta, maraming magpapanggap na sila ang Kristo. 2 Corinthians chapter 11,
Pangalawang Korinto, Kabanatang 11, verse 3 and 4. 2 Corinthians chapter 11, verse 3 and 4. Ngunit nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay ng pananampalataya kay Kristo tulad ni Eva na nalilag ng ahas. Verse 4, sapagkat malugod ninyong tinatanggap ang sino man dumarating at may Jesus na ipinapangaral na iba sa ipinapangaral namin. Tinatanggap ninyo ang Espiritu, small letter E, at aral ng iba sa itinuturo namin sa inyo. So, yes po, no? Sinasabi niya sa mga taga-Korinto, no, nag-aalala ako sa inyo. Kasi meron kayong mga tinatanggap na may dalang aral, no? Tinuturo si Jesus, pero yung tinuturo ng Jesus nila ay iba sa Jesus na tinuturo namin. At dahil iba yung Jesus na tinuturo nila, iba yung Espiritu na nasa kanila. Napansin po ninyo, small letter E. So, kaya kung may pagtatalo, no? Sa panahon natin, hindi po yan magwawagas. Dahil nga po, marami pa rin po marami pa yung sumasalungat sa aral na tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas ang ibigay ng Diyos sa ililigtas ng tao. We can hear people saying, basta naniniwala ako sa Diyos, basta naniniwala ako na mayroong supreme being, hindi naman may tatanggi, hindi naman ito basta-basta lalabas na itong mga bagay-bagay ito, itong mundo na ito. So, basta naniniwala ako sa Diyos, that's enough. Hindi ko enough. Dahil kailangan sumampalataya ka sa Panginoong Jesus dahil siya lamang binigay para maligtas ang makasalanan tao. And yes, yung si Esteban, ito kanyang pinakilala ang Panginoong Jesus. Basahin ang alam ninyo yung Acts chapter 7, makikita po ninyo ito ang kanyang pangangaral. Tingnan po natin ang ginawa po ng mga nakikipagtalo sa kanya, hindi nila matalo si Esteban sa pagpapaliwanagan. What they did, again, sa verse 11, kaya't lihim nilang sinusulan ang ilang lalaki na magpatotoo laban sa kanya ng ganito. Narinig namin, nilalait niya si Moises at ang Diyos. So, gumawa po sila ng mga baratang. Verse 12, sa gayon, naudyo kanilang magaling kay Esteban ng mga tao, ang mga pinuno ng bayan, at mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y sinunggaban nila at dinala sa kataas-taas ang kapulungan ng mga Hudyo. Verse 13, nagharap sila ng mga sinungaling na saksi laban kay Esteban. Sinabi ng mga ito, ang tao ito ay walang tigil sa pagsasalita laban sa banal na templo at sa kautusan ni Moises. Narinig namin sinasabi niya na ang templo raw ay itibay nitong Jesus na taga-Nazaret at papalitan ng mga kaugaliang kinamana sa ating ni Moises. If this not sounds familiar, iba ito ginawa nila kay Jesus. Ginawa nila ng kwento. Kumuha sila ng mga false witnesses. Nagbigay ng mga maling paratang sa Panginoon. And here, si Esteban, ang nangyayari sa kanya ay nangyayari sa Panginoon Jesus. Remember si Pilato, kumbinsido siya na walang kasalanan si Jesus. Ang alam niya, kumbinsido siya, ingit na ingit lamang ang mga Pariseo, Escriba, o membro ng Sanhedrin. Ano ba po sinasabi ng Bible na nagpapakita po na si Esteban ay pinagpala? Verse 15, si Esteban ay pinagmasdan mabuti ng lahat ng nakaupo sa kapulungan. Again, itong kapulungan ito, the same body na nagdito sa Panginoon at ipapatay. At nakita nila na ang kanyang mukha ay parang mukha ng anghel. Hindi natin sinasabi yan sa mga bumuton, sa mga madalas baby, kaya cute, sinasabi na, parang kang anghel. Isa naman yung boses niya para anghel. Imagine, here is Esteban sa harapan ng kapulungan, again, na nagbibig sa Panginoong Jesus, nagpapako sa Panginoong Jesus. 2 months, 3 months old pa lang siyang Kristiyano. Kaharap niya, marunong expert sa kautusan, pero payapang-payapa ang kanyang kalooban. Parang
kamukha ng anghel ang kanyang pagmumukha. Walang bakas ng kaba, walang bakas ng pangamba, kundi kapayapaan, tapang, katunungan, pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Ang pinagpala ni Lord ay maaari pa yung dumanas ang kaguluhan sa buhay nito ng siya atin. Si Esteban, siya dumanas po ng pag-uusig. At ilang pag-uusig, hindi death threat, na siguro lang makikita natin talagang namatay si Esteban. At yan, sa kabila nito, siya ay may kapayapaan. Ang mukha niya ay bilang mukha ng isang anghel. Hindi po siya nag-forward like, Lord, I don't deserve this. I devote myself sa pag-aaral, sa pag-aaral ng iyong mga apostol. Hindi ng kanya, hindi ka naglulubas sa kanyang pipili. Hindi ako dapat dumanas ng ganito. Hindi tama ito. I don't deserve this. O, bakit naman ganun, Lord? Ano ba kasalanan ko? Wala akong salitang lumabas sa kanyang bibig na ganun mga pananalita. Sa gitna nitong naranasan ni Esteban, again, payapa ang kanyang kalooban. In fact, hanggang sa harapin niya ang kanyang kamatayan. Marahil sabihin natin, Pastor, wala pa siyang 2 months or 3 months na Kristiyano, tapos namatay agad. Paano naging pagpapala niya? Di ba, minsan isip natin, no, yung mga taong may impact, yung taong mag-iiwan ng legacy, maraming nagawa sa ubasan ng Panginoon, maraming panahon ang ginugol sa paglilingkod sa Panginoon. But here, there's a man, just for 2 or 3 months. Ano naging impact po ng kanyang buong buhay kamatayan? Let's read chapter 8. Chapter 8. Let's read chapter 8, verse 1. Again, verse 1 ng chapter 8. Sinangayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. Nang araw na iyon, nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem. At maliban sa mga apostol, ang lahat ng sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. O, Pastor, ang impact nun, Miyas. No? Pagkatapos nangyari ito, no, na si Esteban ay umatay, pinatay, no, si Esteban po ang first martyr, no, sa kasaysayan. Ay, Pastor, anong impact niya? Eh, nagkawatak-watak na sila. Remember, no, nasa Jerusalem lang sila, kaya libo-libo sila nandun dahil wala pumaalis sa Jerusalem, doon pa lang yung church, hindi pa lumalabas sa Jerusalem. Pero after sa kamatayan po ni Esteban, nagkawatak-watak, nagkalat po sila. Let's read verse 4. Verse 4, ipinangaral ng mga mananampalataya, nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. So yung kamatayan ni Stephen o ni Esteban ay naging launching pad nga ng paglaganap ng salita ng Diyos sa labas ng Israel. Chapter 11 ng Acts. Chapter 11 ng Acts. So, kung makita natin yung impact, oh yes, may silang naging buhay ni Esteban bilang Kristiyano, pero yung impact ng kanyang buhay ay talagang napakalaki, napakalawak. So, chapter 11 ng Gawa, verse 19 to 21, chapter 11, 19 to 21, may mga mananampalatayang nagkaliwa-liwalay dahil sa pag-uusig na nagsimula noong, sabi ko, patayin si Esteban na nakarating sa Phoenicia, sa Cyprus, Antioquia, ipinangaral nila ang salita ngunit sa mga Hudyo lamang. Subalit may kasama silang mga taga-Cyprus at mga taga-Cyrene na pagdating sa Antioquia ay pinangaral din sa mga Griego ang magandang balita tungkol sa Panginoong Jesus. Nasa kanilang kapangyarihan ng Panginoon at maraming naniwala at sumugod sa Panginoong Jesus. Ito yung impact ng buhay, may ising buhay ni Stephen o ni Esteban
bilang mananampalataya. Na ang kanyang buhay, sabihin na natin, no, ay naging pagpili para umusbong at lumububong at lumaganap ang mabuting balita sa maraming lugar. And yes, no, maging tayo na kailangan. Hindi ang iksi o ang haba ng buhay natin o ang dami na nagawa natin ang sukatan para sabihin tayo pinagpala. Kundi ang buhay natin na nabubuhay sa bawat araw, tayo nagtitiwala, sumusunod, at bibigay loob sa ating Panginoon. Tayo namin. Lord, muli salamat po sa iyong salita. Salamat, Lord, sa buhay ni Esteban, Panginoon. Tunay nga, Lord, napaka-iwaga ng iyong pong mga kaparaanan. Sagana namin, Panginoon, kung hindi namin po isa sa isip, Panginoon, ang buhay ni Esteban, for a short period of 2 to 3 months, Panginoon, ay sa amin. Sagana namin, Lord, bigyan ng series, Panginoon, na isang buhay na pagpapalat, Panginoon. But yes, Lord, tunay nga, Panginoon, ang sino ang pinagpala mo masadya kung pagpapala, Panginoon. Lord, I ask and pray, O God, salamat sa buhay na meron kami. Salamat, Panginoon, sa panahon na binibigay niyo po sa amin. Napaipukumpala namin, Panginoon, kay Esteban. Na hindi nga pong mas mahaba ang aming mga panahon na ibigay niyo po sa amin. Lord, sa mga panahon binibigay niyo po sa amin, ay tuloy namin itong magamit, Panginoon, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Yes, Lord, we ask, O God, kami po ay pagpalain niyo, Panginoon, at kami maging pagpapala sa marami, at kayo mapalakalan at mapapulihan sa aming buhay. Salamat po ng marami, ibupunin namin at atila.